Ito naman maibigan yung ating optical fiber fusion splicer na signal fire na EI10, no? So pakita ko lamang po sa inyo paano natin siya i-gamitin o i-execute yung fiber ko nito. So pakita ko lamang po sa inyo yung loob. Open po natin. So yan yung makikita po natin, pwedeng nating lagyan. Ayan. So, pwede nating lagyan dito ng mga kahit anong bagay na nagagamit sa ating Kaya po itong sleeves, pwede nating ilagay dito. So, yan, open pa natin para makita po ninyo. So, ito yung kanyang forma, no? At ito naman sa banda ay yung kanyang lalagyan ng tools dito. So, pakita natin sa inyo yung lalagyan ng tools din. Ito, yung nagagamit natin, ayan. Pangbalat ng fiber natin, pangkat, no? So, yun. So, ngayon, pakita ko po sa inyo. I-play po natin. Natin pong i-on. No? Yung ating... ayan, ito pala yung kanyang forma, no? Para malagay natin sa tama yung... Ayan. So, nakita nyo po dito, meron siyang lalagyan na dapat talagang malalagay ng insakto at hindi siya magagalaw. So, i-open natin. Switch nyo lang yung red button. So, ayan, nakita po ninyo nag-flash siya. So, yun yung makikita po ninyo. Pag yan po yung nakikita ko ninyo, i-click nyo lamang po itong play. Ito banda. Ayan, so makita nyo po ganyan na. Okay. So, ito po ay Signal Fire EI10, no? So, ngayon naman, ay balatan natin, no? Ito lamang po yung pagbalat niya. Ayan. So, okay, so sa mga master nito ay parang mas madali lamang, no, yung trabaho. So nakita niyo binalatan. So tansya niyo lang kung saan banda balatan, no, yung fiber natin. Yung sleeves naman ay ilagay niyo muna bago niyo po bago natin ilagay sa cleaver. Yung cleaver kasi nito is maganda, andyan na siya, no, hindi siya naka-separate. So, yun yung kanyang yung sukat. Ganyan lamang po yung sukat. Bali, aabot po siya dito, mga kaibigan. No? Ayan, yung sukat niya. Dapat nakasagad yung dulo ng fiber. Tapos, ganyan lang. Ayan. So, makita nyo po ay automatic na putol. Itong fiber niya dito, yung fiberglass. Okay, so ganun lang yung paggamit niya. So, kukunin na siya. Tapos, ito naman ay i-open natin daw. Ayan, ganyan lang yung kanyang pag-open. So, tapos, yung dyan banda, kasi dyan natin ilalagay is kukunin lang siya. So, makita nyo din po dito mga kaibigan, ayan. Bali yung dulo niya ay dapat andun sa, So, ayan yung nakikita po ninyo. So, close, para ipitin, para hindi siya maputol. So, dun naman tayo sa kabilang dulo. Bali, sample lamang po ito. So, wag po muna nating i-close yan. Ganun din yung ating gagawin. Gaya po ng ginawa natin kanina. So, ayan. Yung sukat naman niya ay tansyahin lang natin. So, makita nyo po ito. Ito, banda. So, okay na dito. Ayan, ganyan. Okay na yan. So, ito naman. Yung pagbalat niya, importante. Ay malinis yung kanyang yung fiberglass niya. Dapat malinis na talaga. So, okay. Nilagay na. Click lamang. So, ayun, ganun lang siya kasimple, napakadali, di ba? Tapos naman ay ilalagay na dun sa kabila naman para sila ay dugtong. Yun yung purpose nito, para madugtong yung mga putol ng mga linya, mga fiber cable natin. So, ibababa yan para maipit yan. So, makita nyo po dito is eto na po siya. So, ngayon, ang gagawin yan is close na natin yan. So, close na ng dahan-dahan para di madaling masira yung ating mga gamit, no? So, nakita nyo po dito. Ayan. So, may problema sa kabila. So, sa ganyang sitwasyon, kailangan nating dito banda sa kabila, kailangan nating baguhin yan, okay? So, syempre, dapat makita din natin yung mga example na gaya ho nito kasi hindi po perfect lahat ng pag splice, pag-execute natin sa fiber. Meron talagang mga pangyayari na ganito.
So, yung gagawin dyan is, open naman ulit. Ito, open lang ulit. At pasensya po sa mga kaibigan natin na bago pa lamang nito, no? Sa mga expert naman, ay alam ko naman po na may mga pangyayari din na ganito. Ay hindi po talaga maiiwasan yung ganon. No, na ma-perfect natin yung ano, may mga pagkakataon po na ganon. Pero hindi ko alam sa mga ano dyan, mga matagal na talaga. Pero alam ko na meron ding mga ano ganun pangyayari. Kaya mas maigi makita natin yung ganun, di ba? So ngayon naman, balikan po natin. Ayan yung pag ano niya. Balikan lang natin, tapos close. So, ayun. Sige, balik natin, no? Balik natin dyan para makita ho talaga natin yung actual na tamang tamang execution ng fiber natin. Ayan. So, close. Close lang siya. Tapos, balik tayo dito. Titingnan natin ulit. Ayun. So, nakita po ninyo. Okay, nagpe-perform na siya sa loob. So, yun. Ginugtong niya. Ayun. Nadugtong na. So, makita natin yung ano dyan is 0.00 dB. So, goods na goods yung pagdugtong mga kaibigan. So, ganun yun. Ganun lang naman yung gagawin natin kapag may mga problemang ganun. Ano na yun lang kasi may nagtuturo naman dito saan banda yung problema. So, ngayon naman, syempre, i-open natin yan ng dahan-dahan. Depende din po yan sa iba kung expert na ho talaga sila ay medyo di ko rin alam kung paano din nila ginagawa. So, gaya ho nito, ng lineman natin, kasi matagalan din siyang gumagamit nito. So, yan, nakita po niyo. Ito po kasi banda mga kaibigan, kung hindi siya tama yung kanyang ay agad napuputol yung fiber. Lalong-lalo na kung baguhan ho tayo. So, gaya nito, dahan-dahan lamang po. Ayan, nakita nyo po, dinadahan-dahan po yan. Ayan, para talagang hindi magdoble yung trabaho. So, pagkatapos na, nilagay na dun sa heater. Yan yung pampainit niya para yung sleeves ay matutunaw yun. Yun yung magdudugtong sa fiber na putol. So, yan yun. Ayan. So, wait lang natin. Actually, napakadali lamang po nito kasi mag-go signal po. Ayan. So, narinig po ninyo. Ibig sabihin nun is okay na po siya. So, ngayon, ang gagawin ay i-open natin to. Ayan. Open natin yan. Tapos, so ito, mainit pa yan mga kaibigan. Huwag po nating galawin ho agad kasi pag pag hilain ho ninyo yan, ay talagang masisira po yan. Kasi nga po ay, pa po ito? Malambot pa po ito. So, kailangan bigyan natin ng 1 minute. Ito mga kaibigan, sa likod naman, pwede nating ilagay, ito, ganyan, yung paglagay niya. So, hayaan lang natin ng mga 1 minute siguro. Or, basta, kung makita natin na talagang tuyo na siya, ay kumakapit na po yan. So, yun din yung purpose nito. Pwede nyo hawakan, depende din po sa inyo. So, ganun lang po siya kasimple, sa mga nagpaplano na bumili ho nito. Ito actually ay i10 signal fire, pero mas mahal siya. So, nabili ko siya sa halagang 48,000. Hindi ko alam sa iba, baka, yung iba kasi ay 50,000 pataas, pero hindi ko alam sa nabibili sa Shopee. Pero meron po tayong Signal Fire AI9. Recommended din po yun. Mas mura siya. Bibigyan ko kayo ng link sa comment section or sa caption ho natin or nasa comment section. Yung link na yan ay legit store po yan na pwede ho nating bilhan ng Fiber Fusion mga kaibigan. Para nang sa ganun ay hindi po kayo mas-scam. Okay? So, ganun lamang po kasimple. Yun pong pag-execute po ng ating o paggamit po ng ating pong Fusion na ito. Kung gusto nyo pong manood din ng AI9, meron tayong video sa ating YouTube. Hanapin nyo po, Highly Commerce din yan. Maraming salamat po and God bless us all.